Hepon again. Guys, panikok o pangsaga tawag dito sa amin. Ano nga sa Tagalog ang pangsaga? Panglimas. Ayun. At ang lalaki guys ng mga hipon. Ayun, buhay na buhay pa. Yan, gumagapang pa guys. Tingnan nyo. Kunti lang naman. Pero, mahal na ito sa market. Ganito karami. Mga 1/4 na ito pa, no? Yan. Yan guys. Ang aming hipon. Hindi, malinaw na. Yan. Gumagalaw-galaw ang aming hipon. Kuha ngayong araw. Walang trabaho kasi. Ngayong umaga lang. Kuha ngayong umaga. Walang trabaho kasi si Papa. Kaya ayan, naglimas ng ilog. Yun. Matakas yung isang hipon. O, diba? Press na mga hipon. Buhay na buhay. Gumagapang pa yung iba. Ayan o. Inugasan na. Madaming puti kasi. Yan guys. Lilinisan na at gagataan. Ano yan? Isangag muna. Bago gataan. Diretso na. Ayan, gagataan namin guys, diretso na buhay yung mga hipon. O diba, ang sarap nito para mamayang tanghalian. Yun, may malaki sobra may malaki na, nangingitim na. Yan, gagataan at lalahukan namin ng puso. Yan, ginataang hipon sa puso ng saging. Ayan yung puso guys na ilalahok namin sa hipon. Akin muna itong gagadgadin. Yan. Para maigata na namin. Tara, samahan nyo kami guys. Ayan naman yung mga hipon. Nililinisan na ni Papa El para matanggal yung mga putik. Yan. Ang sarap nito. Ginahataang hipon sa puso. Tara, at amin ang iluluto. Magsisimula na akong maggadgad ng puso. At ito na nga guys, yung ating mga puso ng saging. Na-i-ready na natin. Naalis na natin yung mga matitigas na part. At ayan, ready na para ating slice ng pinong-pino or gadgadin natin. Ayan, para madali siya maluto. Yung pinaka maliliit na slice talaga. At ayan, ingat nga tayo kasi baka yung kamay din natin ang may slice ng matalim na gulok or sanggot. Sanggot tawag dito sa amin, or ano bang tawag sa inyo yan, o karet or ano. Ayan, at bilibilisan na natin ang pag-slice ng pinong-pino sa ating mga puso ng saging na napakarami. At ayan guys, nangangalay na tayo. Talagang matrabaho ang ganitong ulam. Masarap siya pero matrabaho. At nakakangalay yung pag-slice sa kanya. Dahil ayan, hindi nga natin siya maano kasi malaki siya, kaya masakit sa mga daliri. Minsan nakakangalay sa braso. At ayan, binilisan na nga natin para tayo ay matapos agad. At habang tayo ay nag-i-slice, ayan, nag-i-slice ng mga puso at ay bulol na. Ayan, si Papa El naman ay naghahanap ng nyog. At ang nyog dito sa amin ay napakadalang na kasi ay tag-init. Iwan anong nangyari sa mga niyog dito. Kaya mahal ang niyog dito ngayon guys kasi ay kunti yung mga bunga ng niyog. Halos lahat ng mga puno ng niyog ay walang bunga. Kaya ayan, naghahanap si Papa El ng igagata dito sa aming puso ng saging with hipon. Hipon na masarap. Ayan, at yung ating hipon ay tinakpan muna. Baka sila ay tumakas. At mamalaya na lang namin ay wala na yung mga buhay na hipon na malalaki. At ayan, nakadalawa na nga tayo guys. At nangangalay na tayo. Mamaya ito sasakit na naman ang ating braso. Dahil sa kakaslice ng ating puso ng saging. Pero sige lang, okay lang yan. At ako lang naman ang pwedeng mag-slice nito. Kasi si Papa El ay, ayun nga, naghahanap ng niyog. At tayo ay dito dahan-dahan sa pag-slice. Baka kasi yung kamay natin ang ma-slice at mailahok din natin sa puso ng saging. Naku po. Kaya dapat ingat na ingat.
super maingat talaga pag nag-aano tayo nito, nag-slice ng puso ng saging. Kasi kunting pagkakamali lang, nako, yung ating daliri ang delikado. At ayan nga, binilisan na natin para tayo matapos na. At ayan, nasa part na tayo ng matigas na na part nung banana o na puso ng saging, guys. Yung mga bulaklak niya kasi may matigas na matigas yan at hindi na pangit na ilahok sa kasi kailangan tanggalin pa yung pinakampalito niya. Sabi nga ni si Swing, masarap yan talaga yung bulaklak ng puso, kaso nga matrabaho din, kaya tinanggal ko na lang siya, hindi ko na lang sinama kasi ay napakarami na yung ating gagayatin na puso. At yung mga matitigas nga na part ay may plano naman ako doon, tulad ng mga tinanggal ko kaninang mga matitigas na ng puso ay gagawin naman nating compost. Isasama natin yung mga bulaklak, gagawin nating compost para sa atin namang mga gulay, para maging lupa ng ating mga gulay at ng ating mga halaman. Kasi yung saging ay maraming benefits, marami siyang sustansya, marami siyang potassium na kakailanganin. Kaya pag naging lupa siya, ay masustansya din siya. Kaya ayun, yung ibang part na yon ay ating gagamitin para sa ating compost naman. O diba, madaming pwedeng paggamitan ng ating saging. Kahit yung mga dahon, kahit yung mga puno, ayun, ginagawa ko silang compost. Itatambak lang naman yan. At yun, pag naging lupa na, ayun, yun ang ating gagamitin para sa atin namang mga gulay. Malapit na tayong matapos at nandyan na din si Papa El na nagre-ready na para doon naman sa nyug. Pero siya naman yun ang magkakayod, hindi na ako. At ayun nga guys, konting-konti na lang ay tapos na tayo. Another matigas ulit at atin namang tinanggal. At yung mga tinatanggal natin ay atin naman yung slice din ulit mamaya. Pero madali na lang yan kasi ay lang naman, wala na yung mga part na matitigas. Kaya madali na lang siyang slice. O diba? Ayan, at napakarami ata itong aming lulutuin ngayon na puso ng saging. Mukhang isang kaldero ito guys. At pati kapitbahay nito kasama din. Kasama sa aming ulam mamaya sa tanghalian. Dahil marami-rami itong ating nakuha ni Papa El habang sila ay naglimas kanina, ay nadaan daw sila sa mga puno ng saging na may mga puso at sayang naman daw. Kaya ayan, kinuha na nila para gawing ulam at naisip din ni Papa dahil may hipon silang kuha, masarap gataan sa hipon ang puso ng saging. Kaya ayan, nasubukan nyo na ba ito guys? Try nyo, masarap. At ayan nga guys, konting-konti na lang. Ayan, at matatapos na tayo. Konti na lang yung ating slice na mga puso ng saging. At i-ready na natin ito para naman ating mailuto. Bahala na ito si Papa El magpiga. At ako ay pagod na. Nangangalay na yung aking daliri at yung aking braso. Sa dami naman ba nitong aking tinadtad or hinimay na mga puso ng saging. Ayan guys. O ayan, tapos na tayo. At ayan, okay na. Pwedeng-pwede na iluto. At ayan, si Papa El naman, habang ako'y natapos na, siya naman ay nagkayod ng nyug. Ayan, isang baon ng nyug. At ayan, binibilisan na din niya. Sanay naman yan magkayod. Kaya ayan, okay na okay. Simpleng-simple lang sa kanya. Pero sanay din akong magkayod. Pero siya naman, nakakapagod kaya ng saging, ng puso ng saging, mag-slice. Mas nakakangalay. Kaya ayan, okay na. Mabilis din matapos si Papa. O, diba? Ready na ang aming masarap na tanghalian. Ulam sa tanghalian. At yan, kunting-kunti na lang at matatapos na din si Papa. Bilisan mo na pa para mailuto na natin yung ating ulam. At pagkatapos na din, siya na din yan ang magpipiga. Ayan, at yan na nga, piniga para lumabas yung kanyang katas. Ayan, o diba, ang sanay na sanay.
Ang bilis lang talaga. At bahala na siya magluto. Ako na lang ay taga-video na lang. O, diba guys? At pagkatapos ng pigain ito ni Papa El, ay ilalagay na dahil ready na yung ating puso ng saging. Ayan. Hindi ko na binidyo guys yung paglagay ng gata ng nyog kasi ay nalubat yung isang pon. Another palit pon ulit. Ayan. At yan na nga ang ating na video, ang paglalagay ni Papa ng sibuyas at saka bawang. Ayan guys, o diba ready na. Iluluto muna ito dahil nandyan na din yung gata na ilagay na. Lulutuin muna bago ilagay yung hipon mamaya. Ayan, o diba ready na. At naghihintay na yung aking mama na nagsabi kanina na hihingi daw ng ulam na puso ng saging. At syempre ang favorite nun ay yung hipon. Ayan, o diba? Ang bango. Yan, kahit hindi pa naluluto. At nilagyan na nga ni Papa ng paminta. Ayan, at hinalo-halo na para mag-mix na yung kanyang mga bawang at sibuyas at paminta. Ayan, tapos tatakpan na. At pagkatapos ng pakuluan ng konti lang guys, tinakpan namin kanina. Ayan, nilagay na nga yung mga hipon ni Papa. At para maluto na. Yan guys, o diba? Ang lalaki. At ayan, buhay na buhay. Gumagalaw pa ang mga hipon. Yan. Gusto pang tumalon. Pero wala na silang magagawa. Yan. Kasi naka-ano na sila. Naka-schedule na para sa aming tanghalian. Sabay ganun talaga. O diba? Libre na naman ang ulam. Pero pag ano yan, pag bilhin sa palengke ay napakamahal. Pero dito sa amin, libreng-libre kasi ay masipag maghanap ng hipon ang aming Papa El. Ayan, at namumula na yung ating mga hipon. O, diba, tingin pa lang, yummy na. O, ang lalaki nila. O, diba guys, napakasarap. At ayan, nilagyan pa. Nakakita si Papa ng isang pirasong sigarilyas sa tanim namin. Dahil tag-init na nga ay kunti na lang ang bunga. At ayan nga. Ayan nga guys. At may gulay pa. O diba? May bonus pang gulay. Sigarilyas. O diba guys? Napakasarap. Yan. Talagang pulang-pula na yung mga hipon. At sa amoy pa lang nakakagutom na. O diba? Ang sarap. Ayan. At pagkatapos ngang halu-haluin ni Papa ay tatakpan na at pakuluan ng ilang minuto. At ito na nga, luto na ang aming ginataang hipon sa puso ng saging. O diba guys, ang sarap, tingin pa lang. At amoy pa lang, gutom na ako. Tara guys, kain na tayo. Ready na ito. At kung nakarating kayo sa part ng video naming ito at nagustuhan nyo itong aming video, huwag nyong kalilimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo palagi. At i-like na din at mag-comment at i-share kung nagustuhan nyo guys. Ayan, thank you for watching. God bless and happy eating. See you again guys. Bye-bye.